doon sa ating intake manifold. Ayan o, pag may naka-idle ka, may vacuum, mataas yung vacuum. Yan, mataas yung vacuum. Kapag tumatakbo ka na or nakaapak ka na, meron ka ng load, nawawala yung vacuum, lumuluwag ito. Yan, dyan dumadaan yung blow by gas or yung pressure ng ating makina, yung crankcase pressure or yung mga blow by gases. So yun. So dito guys ay malapit na nating makuha yung remaining sludge na dumikit dun sa spring ng ating PCB valve, no. Yan, so mamaya makita natin yung kung gaano ba kahaba yung spring na yan. So ayan, dumikit na kasi yung sludge na nag-accumulate, no, dun sa spring ng ating PCB. Sludge na nakita natin, ayan, so halos ano na siya, tumigas na siya. So para siyang rubber. Ayan yung kanyang itsura. Ayan. So pag ganito guys ay dapat palitan nyo na ang inyong PCB kasi maaaring sirain ito ang inyong makina na hindi nyo na mamalayan. So importante na check nyo rin to. Mahalagang component to ng ating makina. Ito ay engine silent killer. Ayan. So guys, dito meron tayong dalawang PCB or yung tinatawag nilang positive crank ventilation or tinatawag din nila itong pressure control valve, no. So dito sa dalawa, merong isa dito yung silent killer ng ating makina. Ibig kong sabihin, bakit silent killer? Isa dito ay clog. So titingnan natin kung saan dito yung clog na PCB at yun ang bubuksan natin. So ayan guys, ipi-play ko lang yung video. So ito yung clog na PCB. So bubuksan natin ano ba yung nasa loob nito, bakit hindi siya tumutunog, ano. So bubuksan natin gamit itong Dremel. Yan. So ayan guys, no, nabuksan na natin itong clog na PCB. So titingnan natin bakit hindi siya tumutunog, no, yung kanyang valve. So tingnan natin. Ayan, tingnan natin kung bakit, ano yung nag-cause sa kanya, kung bakit hindi siya tumutunog. Ito, ayan. So ayan, pag tiningnan natin, ito yung kulay itim na to, yan yung tinatawag nilang sludge. Ayan. So mamaya titingnan natin yung kanyang ito na yung ating bulb ng ating PCB. Ito. So makikita natin dito guys ay dumikit na, no, yung sludge doon sa spring. So para siyang naging rubber na sa sobrang tagal na nito. Ayan, oh. So yan yung resulta kapag nagkaroon ng sludge yung ating PCB. So halos rubber na yung kanyang yung texture niya or yung kanyang yung form niya. So dito makikita nyo, ito sludge din to, ayan, na dumikit na dun sa kanyang pinaka bulb or piston. Ayan, ito. Dito kasi dumadaan yung yung hangin or yung blow by gas dito. So ito yung spring niya, makikita nyo, halos hindi siya nagpe-play, no, hindi siya at saka pagmasdan nyo yung spring niya, yung play ng spring niya, halos hindi na siya nag-expand, dahil nga dito sa sludge. So ayan, tanggalin natin to, then ayan, tatanggalin din natin to, yung nasa spring niya. So tandaan nyo, yung haba ng spring
pag natanggal na natin yung sludge mamaya ay makikita nyo. So dito guys ay malapit na nating makuha yung remaining sludge na dumikit dun sa spring ng ating PCB bulb, no. Yan, so mamaya makita natin yung kung gaano ba kahaba yung spring na yan. So ayan, dumikit na kasi yung sludge na nag-accumulate, no, dun sa spring ng ating PCB. Ayan, so para siyang rubber na natuyo na siya. Tapos ayan, ang haba na ng spring natin, no. Ayan, so pag pinasok na natin tong bulb natin, ayan, so ganyan siya kahaba. So pag pinasok natin siya dito, yan, so dito pumapasok yung blow by gas, etong part na yan. So dapat etong piston na yan nakadikit yan dapat dito. So pag ito yung nakakonect doon sa ating intake manifold, etong side na yan, ito naman yung sa natin sa bulb cover or doon sa makina. So ito, pag may vacuum, nakahila yan. So mamaya ipapakita ko pa sa inyo ng mas malinaw. So ito yung sludge na nakita natin. Ayan, so halos na siya, tumigas na siya. So para siyang rubber. Ayan yung kanyang itsura. Ayan. So pag ganito guys ay dapat palitan nyo na ang inyong PCB kasi maaaring sirain ito ang inyong makina na hindi nyo na mamalayan. So importante na check nyo rin to. Mahalagang component to ng ating makina. Ito ay engine silent killer. Ayan. So guys, dito sa Toyota Avanza 2013 model, ito yung ating PCB. So itong connection na yan, nakakonect yan dun sa ating intake manifold. Yan. Tapos itong side na to, ito na yung ating engine, yung sa bulb cover nya. So sa Toyota Avanza, ito siya, itong kulay green na yan. So itong side na yan ay nakakabit yan dito sa side ng ating makina. Tapos ito naman dun sa ating intake, itong side na yan. So ang palatandaan dyan guys ay yan, mamaya papakita ko sa inyo. Ito pag nakita nyo yan yung bulb, no, na yan, yung pag may nakita kayong ganito, so yan yung connection dun sa ating makina. Tapos ito naman yung kulay black na yan, dun yan papunta sa ating intake manifold. So ito yung binuksan natin na so ito yung makikita nyo yan, etong side na yan yung makinis, no, yan, ito. So ito yung na yan. So ganito dapat ang connection mo kasi during idle, yan, hinihila niya to, mataas yung vacuum. Kapag nag open throttle ka na, nawawala yung vacuum, so nagre-release yung spring. So yan, pag walang vacuum, papasok yung ating blow by gas papunta dun sa ating intake manifold. So ganyan po yung orientation or connection ng ating PCB. So yan, ito yung makinis na yan yung papunta dun sa ating engine bulb cover. Tapos etong side naman na ito, yung black, yun naman yung papunta dun sa ating intake manifold. Ayan, pag may naka-idle ka, may vacuum, mataas yung vacuum. Yan, mataas yung vacuum. Kapag tumatakbo ka na or nakaapa ka na, meron ka ng load, nawawala yung vacuum, lumuluwag ito. Yan, dyan dumadaan yung blow by gas or yung pressure ng ating makina, yung crankcase pressure or yung mga blow by gases. So yun,